Ayan na, here we go! Gem Hardware is back! Gem Hardware, ang Kukulamber, ang Concrete Products, Balulang Brands. Yan ang Facebook page natin, follow na po kayo. Gem Hardware, ang Kukulamber, ang Concrete Products, Kanituan Brands. Triple A&F Kukulamber, ang ating personal Facebook account. Felix Tan Pagikan Jr., ang ating Instagram, Felix_Pagikan 2000. At saka yung ating YouTube channel, Gem Hardware, ang Kukulamber, ang Concrete Products po. Para updated po kayo sa ating mga video. Tips natin, mixing natin, ratio natin. Ayan, so we can ship nationwide mga idol, especially sa mga molder natin. Pins concrete post molder natin, dragon fruit post molder natin. We can ship nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao, kahit saang sulok man kayo ng mundo, kayang abutin ng ating Libcap Super Express at saka yung ating Docs Cargo at saka GNT. Okay? Ayan. So ang GNT lang, hindi sila kumukuha ng mga malalaking order kagaya nito ng mga pins concrete post, yung mga culvert natin, RCPC5 culvert molder natin, di sila kumukuha. Pero pag mga hollow blocks molder natin, bricks molder, decorative molder, mohon, lower blocks, ayan, pwede nating ipadala sa Giante. So ayan mga idol, no, sa may mga katanungan, magtanong lang po kayo para masagot natin yung mga katanungan ninyo. So ito po yung ano natin ngayon, ito yung ating ginagawa ngayon. Ito po ay 4x4 by 7 feet na pins concrete post molder, okay? Ang ginagamit natin na molder dito ay PIX po ito, 4x4 by 8 feet na PIX. Ito po ay 4 holes. Yan po ang 4 holes natin mga idol. Yan, okay? So kagaya nito idol, napakainit to. Tingnan niyo ang panahon. Nako puta, grabe sobra. Ngayon nasa mga 40 plus na yung init natin. Sa ngayon no, alas 10:43 pa lang ng umaga. Ang init natin. Ito nasa mga 10 to 15 minutes lang siya. Pwede na nating tanggalin itong molder natin. Yan kung makikita ninyo. Okay? So adjustable po siya. Pwede tayong gumawa dito ng 4 feet, 5 feet, 6 feet, 7 feet hanggang 8 feet. Ayan, tingnan ninyo. Ang ginagawa namin ay 7 feet. Kaya naglagay kami ng 1 feet dyan na pangharang, pangkundim. Mayroon naman tayong pangkundim natin na pangharang. Ayan. So sa may mga katanungan dyan, magtanong na po kayo. Okay? So ito po no. Tingnan natin ito. Ngayon, napaka-sobrang init ngayon mga idol. Ayan. So, we can ship nationwide. Okay? So, RCPC5 culvert natin, RCPC5 culvert natin, molder 6 inches hanggang 85 inches. Walang problema. No? Nagsiship tayo. Ating hollow blocks molder natin, standard natin, 4, 5 size. Ayan. Ayan. So, ito po yung mga ginagawa nila nung mga nakarang araw. No? Ito po yung ating matting art mga idol. Ayan no. Ito matting art. Ito po yung nilalagay natin sa loob ng ating poste. Okay? So kung gaano katibay yan, di ba? Gaano katibay yung poste natin. So dalawang design natin dito para sa ating stirrup. Ito po na parang diamond, ayan kung makikita ninyo. Ayan na parang triangle siya. Yan po ay ito po ay ilalagay, ibabao natin. Ito po yung binabao natin. Ito naman yung isang design natin, ayan kung makikita ninyo. Ito po ay parang nakalitaw po siya, no? Para dyan natin ikakabit yung ating mga barbed wire. Ayan, kung makikita ninyo sa mga finished product natin. Ayan, oh, tingnan ninyo. Mayroong mga nakalitaw. Ayan, so dito ikakabit yung, ayan, yung mga nakalitaw na yan. Dyan natin ikakabit yung ating barbed wire, cyclone wire, hog wire, kung anong mga klaseng mga wire dyan na ilalagay natin. Ayan, kung makikita ninyo, may mga nakalitaw na dyan. Okay? So, ang gamit natin dito na buhangin, screen sun, no? Ang maganda talaga na buhangin na gamitin natin, no? Sa concrete post natin, sa dragon fruit post, hollow blocks, culvert natin. Kung mura ang buhangin sa inyo, screen sun. Dito sa amin kasi, ang pinakamahal na buhangin dito sa amin, screen sun. Pero mura lang siya dahil malapit kami sa quarry. Kaya ang ginagamit namin, screen sun na buhangin. Ang ibig sabihin nito, yung buhangin na tawag dito, yung buhangin na dinadaan sa conveyor, okay? Dinadaan sa conveyor. Yung bato na 3/4 pataas kinukuha, yung bato na 3/4 pababa, yan ang nakasama dyan. Kaya napakatigas po, no? Napaka-quality. Kung gusto ninyo, hanap ninyo ay pins concrete post, dragon fruit post na quality, dito na kayo sa Gem Hardware, Kukulamber Concrete Products, Kanituan Brands. Ayan, going to Ipunan po yan, papuntang Iligan na daan yan. Ayan, papuntang Ipunan, Upol, yan ay papunta doon. Ito naman ay papuntang SM Uptown. Ayan, yung daan na yan. So nandito lang tayo. Pag pupunta kayo ng SM Uptown, nasa kanan yung ating tindahan. Ayun kung makikita ninyo, nasa kanan yan.
Pagka pupunta naman kayo sa Ipunan, papuntang Upol, Iligan, nasa kaliwa yung ating tindahan. Ang harap po niyan, ito po yung ating paggawaan ng Pins Concrete Post at ating RCPC pipe culvert natin. Ayan, so kung makikita ninyo yan dyan. Okay? So, ano pang hinihintay ninyo? Sa wala pang hindi pa nakapag-follow ng ating Facebook page, follow na po kayo. Dahil every Monday ng umaga, every Monday ng tanghali, or every Monday ng gabi, no? Minsan, sa tanghali, sa gabi, namimigay tayo ng molders para doon sa ating mga mahal na mga followers natin. Ayan. Okay? So, mga idol, no? Napakatigas, tingnan ninyo mga idol. So, may mga musta naman diha, Boss Michael Aguilar Orapa. Ayan. Okay lang kami dito, Michael. Okay lang kami dito. Sa awa ng Diyos, humihinga, patuloy lumalaban sa buhay. Ayan. At yung kaibigan mong si Jopre, andyan. Kumusta ka na daw, Jopre? Sabi ni Michael Orapa. Ayan. Ha? Okay ka lang daw, sabi niya. Ayan, okay lang daw, Michael. Sabi ni Jopre, nakita mo? Oh. Okay lang daw, sabi niya. Sabi niya, humihinga ka pa ba daw? Sabi niya. Ayan, hinga pa daw eh. Humihinga pa. Ayan. Ayan, ginhawa pa daw si Dilpin. Okay. So, ito po, no? Ito po yung ating tawag dito. Ito po yung ating molder, no? So, ito, pinakamataas na dito, 15 minutes. Sabi sa sobrang init ngayon, mga idol. Tingnan ninyo ang panahon ngayon. Grabe. Sobra talaga. Ito ang maganda na magtabi-tabi ka ng tawag dito. Yung asawa mo, ito maganda, mainit, di ba? Kung gusto niya ng pawis, ito. No? Wala electric pan na yung banat-banat na ano. Di ba? Anong pinakamaganda? So tingnan natin dito yung papakita ko sa inyo dito yung mga available natin na mga decorative, no? Decorative molder natin. Ayan. Papakita ko sa inyo dito dahil mayroon tayo ditong mga bago na molders na decorative na dumating. Okay? Papakita ko sa inyo. Ito po. Ayan. Ayan o, kung makikita ninyo, ang dami dyan. Okay? Mayroon tayong 4 dyan. Mayroon tayong size doon na standard. Ayun. 4 na standard, 3.5 commercial, 3 nga commercial, 5 na standard, 3.5 na double commercial, 4 na standard, 3.5 na commercial. Okay? Mayroon din tayo ditong mga decorative. Ayan, kung makikita ninyo, ang dami. Diba? So, nagsiship tayo ito. Pwede sa GNT ito. 3 to 4 days lang, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan. Mayroon tayo dito. Ayan, mga decorative natin. Ayan, bricks molder natin. Okay? So, marami tayong mga ito, hollow blocks. So, kung sinong may gusto nito, sa Luzon daw to ginagawa eh. Yung hollow blocks na design na yan. So, iba rin yung iba-iba ang mga design natin sa ating mga ginagawa. Okay? So, sa sino pang hindi nakapag-follow ng ating Facebook page, follow na po kayo. Jim Hardware and Kukulamber Concrete Products, Balulang Branch. Jim Hardware and Kukulamber Concrete Products, Sanituan Branch. Triple A and F Kukulamber, ng ating personal Facebook account, Felix Tan Pagikan Jr. Ating Instagram, Felix_Pagikan 2000. At saka yung ating YouTube channel, Jim Hardware and Kukulamber Concrete Products po. Okay? So, balik tayo dito. Okay? Balik tayo dito mga idol sa ating ayan, yan po ang karatilya. No? Isang karatilya po yan. Ayan. So, buhangin natin. Ito po yung buhangin natin. Ayan, so makikita ninyo. Yan po, unang ano po yun, no? Ng wheelbarrow. Okay? So, ang ratio natin dito mga idol sa ating tawag dito. Ang ratio natin dito mga idol sa ating 4x4 by 7 feet or 6 feet or 8 feet natin na ginagawa na dragon fruit post or pins concrete post natin. Isa lang ang ratio niyan, okay? Sa isang karatilya, 2 sako. Kung wala kayong karatilya, wala kayong wheelbarrow, sako po ng tawag dito, ng simento ang takala natin. 2 ganyan po, 2 sako sa isang karatilya. Ayan. No, isang wheelbarrow, 2 sako na simento kung wala kayong wheelbarrow. So, ibig sabihin, 3 wheelbarrow ang mixing natin doon sa 1 bag of cement natin na Portland cement. Okay? So, 3 wheelbarrow. Kung wala kayong wheelbarrow, sako ng simento, 6 na sako na simento. Okay? 6 na sako na simento, isang simento na Portland type 1. Ang ginagamit namin dito, idol, talaga napakatigas. Portland cement siya, type 1. No, type 1. Ini brand, basta Portland cement. Wag lang yung halo, yung mayroong pusulan, tapos Portland, wag yun. No, pangit yun.
Pang ano lang yun, pang finishing lang yun. Portland talaga, pang buhos, pang flooring, pang culvert, pang tawag dito. Ayan makikita niyo, dami nating stock ngayon dyan. So pang culvert, pang tawag dito, pang hollow blocks. Kami dito, sa amin dito sa Cagayan de Oro, dito sa Mindanao, no? Hindi kami nag-hollow block dito hanggat hindi type 1 ang ginagamit namin na simento. Portland cement type 1, no? Yan po ang ginagamit namin dito na mga ano. Ayan, so pangatlong karatilya na po 'yan. Okay? Pangatlong karatilya na po 'yan. So ang ginagamit natin dito sa mating natin, mga idol. Ayan, tingnan natin yung mixing. Ang ginagamit natin dito sa mating natin, ito 8mm po 'yan. Okay? Ibig sabihin, 8mm na kabilya, yan po ang mating natin na nilalagay natin sa loob ng ating poste. Ito po ay 8mm. Ang ginagamit naman natin na pangtali dito, number 16 na tie wire. Ayan, kung makikita ninyo, number 16 na tie wire po yan. So dito tayo sa ating pagmimix. Okay? So ito po yung mixing natin, mga idol. Napakainit yung panahon. So 6 na sako na buhangin, 1 sako na simento. Ang pinapalabas po natin dyan, idol, sa 6 feet natin 8 piraso, sa 7 feet natin 7 piraso, sa 8 feet natin 6 na piraso, 4 na timba na tubig. Ganyan itong timba na yan, yung 16 liters na timba, yung bucket na yan. Yan po ang takala natin. So yan po ay 4 na timba na tubig ang ilalagay natin sa 6 na sako na buhangin or 3 karatilya or 3 wheelbarrow natin. 1 bag of cement na Portland type 1 or type 1P. Okay? Mahal kasi ang type 1. Pero wala kaming magagawa dahil wala na kaming stock ng type 1P. Ang ginamit namin dito, Portland cement na type 1 ang ginagamit namin. Okay? Mahal kasi ang type 1. Pero pag poste, concrete post, culvert, ganyan, okay na yung type 1 type 1P na Portland cement. Pero pag hollow blocks, mga decorative, hindi maganda ang tawag dito, hindi maganda ang type 1 type 1P. Type 1 talaga ang maganda. Okay? So ito na. Tingnan ninyo ha. Wala pang 15 minutes, no? Pwede na nating tanggalin. Ito, pwede na nating tanggalin ang molder natin. Ayan, kung makikita ninyo. Ayan wala ng tubig. So ibig sabihin, wala ng tubig, pwede na natin siyang tanggalin. Ayan, no? Makikita ninyo, ayan dito itong side na to, mayroon pang tubig-tubig. So hindi pa pwede natin 'yan. Pero yung dito, itong linya na 4 na ito papunta doon, wala ng tubig. Itong 2 holes natin, ayan, papunta doon, wala na ring tubig. Itong last, kasi last itong dito tayo nagbuhos last, mayroon pang tubig-tubig sa ibabaw. Ayan pero nasa mga 2 minutes, 2 to 3 minutes na lang po yan. So pinakamataas, idol, pag tag-init, 15 minutes, 10 to 15 minutes, pwede na nating tanggalin yung ating molder. Di ba? Kung gusto ninyo, quality na mga gawa, quality na mga pins, concrete post, mga quality na mga concrete products, idol. Kung ikaw ay mayroong mga original na mga molder, no? Maganda talaga ang original na mga molder, idol. Huwag ka lang basta-basta bumibili dyan sa tabi-tabi. Okay? Napakahirap po yun, idol. Especially sa mga bricks at saka sa hollow block. Decorative natin, no? Mahirap bumili dyan sa tabi-tabi. Hindi po maganda ang resulta. Okay? Hindi po maganda ang na mga molder dyan sa tabi-tabi. Kaya ang dami kong na-reject na mga molder. Dahil nung ako'y nagsisimula pa na tawag dito concrete product, sabi ko bakit pa ako, kasi pag pupunta ako doon sa gumagawa ng original na mga molder dito sa amin sa Cagayan de Oro, ay talagang abutin ka ng mga 3 buwan, 4 na buwan bago mo makuha yung molder ninyo. Kaya sabi ko bakit ako maghihintay pa ng 3 buwan, 4 na buwan, gusto ko na mag-business ngayon. Gusto ko na gumawa hollow blocks, culvert, pins, concrete post, decorative. Bakit pa ako maghihintay ng 4 na buwan? Marami naman dyan sa tabi-tabi, sa palengke, di ba? So yun ang mentality ko noon, pero napakahirap. Hindi maganda, especially sa mga bricks natin, sa mga hollow blocks natin. Talagang hindi ka makapagpatong ng 3, 4, 5, no? Kaya sabi ko, maganda talaga ang original na molder na ginagawa. Napakaganda talaga.
Kaya ang payo ko sa inyo, kung mayroon kayong dito kayo sa Cagayan de Oro or kahit saang sulok man kayo ng mundo, basta original na mga molder, napakaganda po. Okay? Napakaganda. Ayan, kukuha na muna si Kuya Dennis ng ating tubig para dito maglalagay tayo ng tubig dito. So, sa mga nagtatanong kung ilang sako ba ang magagawa nila sa isang araw? Okay? Sa mga nagtatanong. Kung kayo po ay mayroon ng stirrup or matting, kagaya nito, yan, ready na natin ilalagay sa molder natin yan. Ready to buhos na siya. Pwede tayong gumawa sa isang araw ng 6 na sako. Okay? 6 na sako sa isang araw. Pero pag wala pa kayong ganito, no? Wala pa kayong ganyan, mahirap, hindi kayo pwedeng gumawa ng ano. Siguro pag sa isang araw, baka makadalawa lang kayo, 2 sako lang kayo, no? Sa isang araw pag hindi pa tapos yung mating ninyo kagaya niyan. No? Yan po ang mating natin. Ito po ang mating natin na nilalagay natin sa loob ng ating pins concrete post natin or dragon fruit post natin, no? Ito po yung mating. Ito po ay 8mm na deform bar or kabilya. Tapos number 16 na tie wire ang tinatali natin dito. Dalawang design, itong ganito dito sa dulo, ito po ang ating ibabaon. Yung may mga nakalitaw, yan po ang pagkakabitan natin ng ating barbed wire, cyclone wire, hog wire, kung anong mga klaseng mga wire na mga ilalagay natin. Steel matting, or gusto niyo ng mga steel matting, lalagay niyo, pwede din yon. Okay? So, 6 na sako sa isang araw ang pwedeng magawa ng inyong mga tauhan pag kayo ay ready yung matting ninyo. Pag hindi ready, baka nasa 2 o 3 lang ang pwede nilang magawa sa isang araw. 3 sako. Okay? So, sa mga nagtatanong, magtanong kayo dito. Sa mga nagtatanong nga pala kung mayroon tayong COD. Wala tayong COD dito, idol. No, wala tayong cash on delivery sa ating mga molder. Sa lahat po ng mga molder natin, wala tayong COD. Okay? 50% po ang down payment natin sa ating molder. Mag-down po kayo ng 50% bago natin umpisahan yung molder ninyo. Sa pins concrete post natin at saka sa dragon fruit post molder natin, detachable at saka fixed, 30 days ang fabrication time natin mula nang ma-receive namin ang inyong down payment. Dahil sa dami ng order natin mula Luzon, Visayas, Mindanao, culvert, no, RCPC 5 culvert natin, molder, ating hollow blocks, ating bricks, mohon, lahat po. Ang daming order, no, especially dito sa ating sa ating pins concrete post. 30 days ang ating fabrication time sa pins concrete post, no? Minsan yung mga bricks natin, mayroon tayo minsan na dito available sa tindahan natin. Marami tayong available diyan. So minsan pag may stock, makukuha nyo kaagad. Minsan pagka ngayon nagbayad kayo, pag may stock, pwede na nating ipadala. Isang bricks, isang hollow blocks, isang decorative, pwede nating ipadala sa GNT yan. Luzon, Visayas, Mindanao, door to door po sa inyo yan. Okay? So ngayon hinihintay natin yung ating tawag dito, tubig, no, para dito sa ating mixer, no. Ito yung tinatawag natin. So dapat mayroon kayong ganito, no? Dapat mayroon kayong ganyan. Around 7 feet po ang around na butas. Tapos nasa mga 1 feet ang lalim niya. Para doon tayo maghahalo ng tubig, simento, buhangin para hindi napunta saan-saan ang tubig pag naglalagay tayo, no? Hindi maampaw at hindi substandard ang ating ginagawa. Matigas, no? Dahil pangalan po ng ating dinadala dito, Gem Hardware, ang Kukulamber, ang Concrete Products, Kanituan Brands, mga idol. So, ano pang hinihintay ninyo, mga idol? No? Excuse me po. Wala na tayong iba pang hinahangad dito na makatulong sa inyo. Hindi man ako nakakatulong sa inyo financially. Hindi man ako nakakatulong sa inyo tawag dito sa pamamagitan ng financial, sa pamamagitan ng mga pangangailangan ninyo, but in this kind of cyber communication, itong Facebook natin, si Meta, ito nakakatulong ako sa inyo kung gusto niyo matutong mag-business, kung gusto niyo matutong gumawa. Kung hindi man kayo matuto, manood kayo sa aking video umpisa hanggang dulo. Tinuturo namin paano ang mixing, paano lahat, no? Paano lahat yung ginagawa namin. Okay? Hindi yung tawag dito na bumibili man kayo ng molder sa lahat po, no? Sa lahat po ng mga molder na bumibili, hindi po tayo nagpapatubo. Wala po tayong tubo doon sa molder natin, no? Sa halip, tayo ay tumutulong sa inyo. Okay?
tumutulong po tayo sa inyo sa ating mga molder, sa mga mahal natin na followers. Sa halip, naka-discount pa kayo dyan dahil pag ako ang nag-process doon, mayroon tayong discount doon ni Kuya Mimer, no? Ni Ate Sheila, mayroon tayong discount sa kanila at hindi na tayo nagpapatubo. Pag busy ako, ibibigay ko yung number ni Kuya Mimer, no? Ibibigay ko sa inyo yung number ni Kuya Mimer at ni Ate Sheila. Pagka busy ako, kayo ang mag-contact sa kanya, siya din ang magpa-process ng mga order ninyo. Pero pag hindi ako busy, ako mismo ang kukuha ng order ninyo, ako rin ang magpa-process ng tawag dito. Ayan, kung makikita ninyo, itong paglalatagan nila, ito po ay mayroon ng ano yan, mayroon na yung buhangin sa ilalim, no? Mayroon na yung tawag dito, painsan at saka ano. Bakit nasaan pala yung ano dito dong? Tinanggal ninyo? Ha? Yung mga sako na nailagay na ninyo dito? Ayun, no, di ba? So ito na po, no? Ready na po natin tanggalin itong molder natin. So paano natin yan? Lagay mo dito yung ano dong para matanggal natin yan dong. Lagay mo dito yung ano dong. Dong. Lagay mo dito yung bangko, upuan. Dito. Ayun o, yung upuan natin. Para makita nila ang pagtanggal natin ng ating tawag dito. Wala pa ba si ano? Tapos kuha ka ng ano ba yun? Bato. Bato siguro or ano ba? Ito kahoy oh. Ganun natin dong, may kahoy daw, yung kahoy na yan dong. Hindi nila makita dong. Hintayin na lang natin si ano. Ilan na ba itong ano mo? 2, 4, 6, 8 siyam. Wala pa ba si ano? Wala pa, nagkuha pa ng tubig yun. Takit ni kuang diri oh. Yan, so pwede natin. Hintayin natin si Kuya Dennis, no? At ipapakita natin sa inyo kung paano natin tinatanggal ito. So actually ito nag-overdue na ito, nasa mga ano na siguro ito ngayon. Mula nung pwede na nating tanggalin. Siguro nasa mga 20 minutes na siguro ito. Dapat 10 to 15 minutes lang siya dahil tag-init. Pwede na nating tanggalin para hindi mahirap. Tingnan natin mamaya ha. Ito, so nasubrahan na po ito sa dry. Ayan, tingnan natin kasi inintay pa natin si Kuya Dennis. Wala tayong kasama dito sa pag-remove. At wala ding hawak ng ating video. Pag ako ang kasi pag sa fix, dalawa talaga dapat, no? Kabilaan ang pag-angat, no? Ito ang kaibahan ng detachable. Ang detachable naman, pwede kang gumawang mag-isa. Kasi pwede mong mababaklas isa-isa, no? Pagka detachable. Pwede mong baklasin isa-isa. Medyo mahal nga lang ang detachable kaysa fix. Ayan. Tingnan natin si Kuya Dennis, wala pa eh. Pwede sana natin dito pag may mga ganito. Humok din ni Jupre. O gahe na. Ano man na nalangkat mo lagi na. Daan nalangkat. Naman to si Dennis. No. Alas 11 na ba? Ayan o. Sobrang dry na po yan yung ano natin. Natagalan dito si ano. Ito. Tigas na to. Tingnan ninyo to, ano, pag hindi pa ninyo to na maano, bukas pa to, wala na to. Sobrang tigas na ninyo tanggalin ito.
Kasi Monday pa to ninyo ginagawa, di ba? Monday, ito yung sa Monday ninyo. Monday. Martes. Katurang tang kuan unta. Yan natin. Tingnan natin dito kung ano yung bakit natagalan dito si Kuya Dennis. Papakita ko rin sa inyo dito ang detachable. Merong detachable dito na 4 na set. Ayan o. Wala na rin sunod ng kwandong. So ito po yung detachable natin na 4 na set. Ayan o. So ito po yung detachable natin. Ayan, boss. Good morning. Paano po ang pasahod sa tao? Salamat. Ang pasahod po natin dito sa tao mga idol, no? Ano po siya? Per piraso po siya. Per piraso po. Hanggang paggawa ng, ito po yung detachable natin na 4 hole set. 4 holes po yan. Ayan, pwede siyang matatanggal. Ito yung mga mating na natin. Ayan, di ba? Makikita niyo yan yung mating natin. Isang mating na ganito mga idol, no? Isang mating na ganito. Pag mating lang ang ginagawa nila, sila ang magputol, sila ang mag-ano lahat, ay 10 pesos po, no? 10 pesos. Yung paggawa lang ng isang ganito. Tapos buhos, kasama nito paggawa ng ganito, nasa 40 to 45 pesos po ang isa. Okay? Hanggang mag-arrange sila. Matapos nila yung isang poste. Sabi ni Sir Barok Fishing Adventure. Ayan. Okay? Kinsa may nakakuha na ng tubig dong? Ng tubig ha? Makakuha na ninyo ng tubig ha? Ayan. Yun ang pasahod natin, no? Pag gumagawa lang sila ng ganito, nasa mga 10 to 12 pesos ang isa. Okay? Pero pag sila lang din gumagawa, kasi ito sila ang gumagawa lahat eh. Ang bayad dyan, 40 to 45 pesos ang isa. Ano na yan siya? Ano na yan siya? Pwedeng 6 feet, 7 feet hanggang 8 feet, no? Pagka 8 feet ang ginagawa nila, pwede mo silang bigyan ng 48 hanggang 50 pesos. Okay, 50 pesos bawat isa. Pagka 6 feet, 40. Pag 7 feet, 45. Pagka 8 feet, ay 50 pesos. Okay? Ayan. So, punta tayo doon. Para papakita natin sa inyo kung paano nila tinatanggal yung molder natin. Tayo dito sa harap. Ayan. Ngayon natin kung paano nila tinatanggal itong molder natin. Okay? So, yun po, no? Laman ng 3 timba or 3 or bucket. 3 to 4 bucket of water ang lalagay dito. Ayan. Okay? Sige. Ayan o, tingnan ninyo. Napakasimple lang. Hanggang ma-arrange ng ganyan. Okay? Yan. Na-arrange na nila. Yan talaga ang doon. Doon mag-ano ng pasahod ninyo. Ayan o, tingnan ninyo ha. Oh, di ba? Ang bilis lang. Napakabilis tanggalin. Walang kahirap-hirap magtanggal. Simply amazing. Napakabilis, ano lang tanggalin talaga itong molder natin, no? Napakaganda yung molder. Talagang napakaganda ang molder mga idol. So totoo lang. May kamahalan nga lang pero talagang napakaganda. Tingnan niyo, 'di ba? Sa isang angat, maghintay ka lang ng 10 to 15 minutes.
Wala na. Apat kaagad ang nabubunot. Tingnan natin yung isa. Tingnan natin yung isa. Ayan oh. Oh, di ba? Ang bilis lang. Kaya ano pang hinihintay ninyo? We can ship nationwide, walang problema. So, may mga katanungan, magtanong na po kayo para masagot natin yung inyong katanungan. Ayan, so tingnan natin sa paglalagay ng mating. Okay? Simple lang ang paglalagay din ng mating natin, no? Idadaan lang doon sa dulo, papasok papunta dito sa dulo, sa kabilang dulo. Yung ano mo din, kulang ng tubig yan din. Kulang ng tubig yan. Ayan o. Gi, ihuwad na ito ding. Ding, ihuwad na diri kay kulang man na og tubig ko. So ganun lang po, no? Ganito lang po ang paglagay natin, no? Sana nasagot ko yung sagot ni Sir, yung tanong ni Sir Barok Fishing Adventure. Ayan, no? So manood po kayo, panoorin ninyo yung video natin para talagang kayo ay matututo. So ganun lang po ang paglagay natin ng ating mating. Pag ready na yung mating natin, 6 na sako na simento ang magagawa nila sa buong araw. Umpisa sila alas 8. Matatapos din sila niyan mga before 5. Pagka ready na yung mating. Pero pagka hindi ready yung mating, baka 2 sako, 3 sako lang magagawa nila sa isang araw. No? Yan, no? Ang kagandahan dito sa molder natin, adjustable siya. Okay? Pwede tayong gumawa ng 4 feet, 5 feet, 6 feet, hanggang 8 feet po. No? Nagko-customize din tayo, depende sa inyo. Gusto nyo ng 10 feet, magdadagdag tayo. Dadagdagan natin yung steel plate. No? BI steel plate po yung gamit natin dito, 3.5 mm po. Ang framing natin dito, 10 mm na deform bar o rebar. Ang hawakan natin dito, ayan yung hawakan natin, 12 mm po siya. Okay? Lifetime na gamit nyo na po itong molder natin, mga idol. Lifetime na gamit nyo na po ito. No? Wag nyo lang pasagasaan ng pison. Hindi ito basta-basta masisira. Okay? So ayan, di ba? Napakabilis. Ready na po, no? Ready na po siyang lagyan ng concrete pouring natin. So inintay natin yung concrete pouring natin dahil si Kuya Dinis ay busy pa po siya, no? Dapat lang talaga lugaw siya, no? Lugaw na lugaw siya para napakaganda. Tapos sa umaga, itong molder natin, lilinisan natin ng, lalagyan natin siya ng used oil sa loob ng molder natin. Yan ang gagawin natin tuwing umaga. Pagdating sa hapon, lilinisan yung loob, hugasan, no? Hugasan natin para makinis ang mga ginagawa natin. Ayun, kung makikita nyo, napakakinis po yan. Ayun, oh. Diba? Napakakinis po ang ginagawa natin. So, yun po ang kagandahan. Okay, yan po ang kagandahan ng ating molder. So ganun lang, no? Sana nakatulong ako sa inyo. Mag-comment kayo, okay? I-share niyo yung video natin para marami tayong mga kababayan natin na matutulungan natin in this kind of communication, no? Di man tayo nakapagbigay sa kanila ng pera
nakapag-abot ng kahit ano-ano pang mga pagkain, but in this kind of communication, in this kind of sharing sa mga video natin, sa mga hindi matututo sila. Sa mga gustong mag-business na hindi paano magsimula, tawagan nyo ako. Okay, walang problema. Anytime, pwede tayong magbigay sa inyo. Based sa aking experience lang. Okay? So, ayan. Sana nakatulong man ako sa inyo, no? At isang comment, isang like, isang share, masaya na ako doon. Hindi ako papaguri na magbigay sa inyo araw-araw ng mga tips and ratio natin. So, maraming salamat at God bless po sa ating lahat. Ayan, mabuhay po tayong lahat. Hanggang dito na lang muna tayo. Napakasakit na ulo ko dito, napakainit. Ayan.